Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman ay yung continuation na ginagawa natin na Raider 150. Yan, so bale, napanood yung mga bro na i-upload na natin kung paano buuin yung transmission. Ngayong araw naman mga bro ay bubuuin natin dito sa may clutch side naman tayo. Clutch side kung baga. Yan, para mas maikli lang yung video natin mga bro. Syempre, yung mga bago pa lang po dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo mga bro ng mga panibagong video, mga tutorial patungkol sa ating mga motor. So tara mga bro. Again. Nangyari sa vlogger sales to at lang. Hanap bigay sa atin. Kaya siyempre ayan mga bro, bale ito yung mga gagamitin natin dyan at ito yung mga parts na mga ikakabit natin. Yan, so ito yung clutch, tapos yung mga washer, yung mga primary gear, yung mga oil pump gear, tapos yung ito yung mga bolt, at ito yung mga tools na gagamitin natin mga bro. So pasensya na kayo, wala tayong torque wrench, no mga bro, pero sasabihin ko na lang sa inyo mga bro, kung ano yung mga size or kung meron kayong torque wrench, mas maganda nasa tamang higpit, lalo na hindi pa kayo familiar mga bro. Sa ibang mga matatandang mekaniko, medyo may idea na sila kung gaano kahigpit yung isang tornilyo, pag maliit ba, pag 8mm, pag 12, pag 19 or 17, meron silang idea kung gaano kahigpit. Kumbaga nasasanay na. Pero mas maigi, mas maganda mga bro, kung mayroong pa rin tayong gamit na torque wrench. Ang problema, wala tayo. Maraming sinabi, tas wala pa lang ano. Okay, so dito mga bro, yan. Wala lahat na nakalagay, 'di ba? Wala lahat nakalagay. So marami tayong pwedeng unahin. Pwede yung gear dito sa may shafting ng ating balancer, yung oil pump, yung driven gear, yung clutch, tapos yung shifting natin para sa shifting pedal natin. Okay, so ano bang unahin natin diyan? Dito, unahin natin mga bro yung ating return dito sa may stopper cam. Ayan. So meron tayo ditong spring. Ito hindi naman siya nahuhulog basta-basta. Okay? Tapos, dito nakakabit yan. Yan. Mayroon naman sabitan sa spring. Tapos, wag yung kakalimutan yung washer mga bro. Okay? Yung dun sa washer, okay lang kung magkabaliktad dyan mga bro. Yan. Kabit natin. Tapos, saan ba natin ikakabit? Dito natin ikakabit ito mga bro. Okay? So, alalay lang kasi yung posisyon ng makina natin medyo nakatihaya. Mayroong butas dito, mayroong butas dito, dito. Kapag ka nagkataon na hulog yung maliliit na washer na yan, patay. Bahala na kayo mag-discarte mga bro kung paano nyo makukuha. So, dapat masigurado nyo na hindi nyo mahuhulog yung bolt or yung washer. Okay, kabit natin. So, bahala na kayo mga bro bahala na kayo mag-discarte kung paano hindi mahuhulog. Ayan, kanya-kanyang discarte na tayo dito. Pero tuturo ko lang sa inyo mga bro kung saan nakakabit yung mga pyesa ng Raider 150 na ito. Napakadali lang ito mga bro, napakadali lang. Gamit kayo dito ng 10mm. Ayan. 10mm na socket or kung meron kayong baril, pwede nyo barilin. Ayan. So, naikabit na natin mga bro. Ganun lang. So, kailangan ito ay nakakawit. Ayan, ganun. Okay? Ayan o. Ayan. So, ilalapit natin para magkaroon kayo ng idea. Yan mga bro napakadali lang ito. Doon sa mga maalam na, wag nyo nang panoorin mga bro, baka may masabi na naman kayo. Yung pag-disassemble natin, hindi na tayo nakagawa ng video kasi ayaw nyo nang may nagsasalita. So sabi naman ng iba, bro, paano ba yan? Isa lang naman yung ayaw, tapos madami kaming nadamay. So nakakaawa naman yung mga gustong matuto. Yung mga mekaniko or yung mga nag-aaral maging mekaniko, nadamay doon sa mga magagaling na. Yan, advice ko sa inyo mga bro, pagkaalam nyo na to, magaling na kayo sa makina, huwag nyo nang panoorin. Okay? So, pwede kayong pwede kayong mag-comment, magbigay ng suggestion, or bahala na kayo mga bro. Pero yun lang, tama yung nagsabi ng iba na nadadama yung iba. Wag na lang kayo manood kapag medyo may alam na kayo dito mga bro. Okay? So, dito, nakakawit dito yung spring, tapos ito, dapat bumabalik yan mga bro. Kagaya niyan, hindi, ayan, ganun dapat. Okay? Dapat ganito. Maglalaro yan. Yan. Kapag naikabit nyo na ito mga bro, isusunod natin yung star. Ayan. Ito yung ating, dito nakatukod naman yung spring. Ito nakakabit natin. Nakakabit dito mga bro. Kita nyo to, ito yung ating shifting drum.
Meron dalawang butas yan. Ito naman mayroong nakausli, dalawang butas. Yung parang ano na yan mga bro, nakausli, itatapat nyo yan dito. Okay? Itatapat nyo yan dito sa butas. Kailangan nakapasok ito mga bro. Yan, ipasok natin. Kailangan lang mga bro, ano kayo dito, may mapagpasyensya kasi hindi naman tayo bitirano mga bro eh. Ayan o. Yan, pasok na yan. So, hindi pa pala. So, kailangan ito ay nakaharap dito sa gitna. Kailangan nakaharap siya sa gitna. Ayan, tama ba? Hindi naman tayo kasi mga bro bitirano pa, no? So, sabi ko nga sa inyo, napakarami pa nating hindi alam mga bro pagdating sa makina. Okay? So, putin lang muna natin to. Kailangan kasi tumama ito. Yan. Or, pwede natin tong itulak. Ayan, pag ganyan ito. Kuha kayo, pwede nyong iganon muna. Ayan. Tapos, saka natin ikabit. Ayan. Okay? Pag nakaganyan, saka natin bitawan. Ayan, o. Okay? So, pagka naikabit nyo na mga bro, pag naikabit nyo na yan, isusunod natin itong Allen bolt. Ayan. So, dito naman yan sa lock dito. Sa may parang star na yan. Ayan. Kailangan mahigpit mga bro. Ayan. Higpitan natin. Sagad na natin. Tama? Higpit. Alalay lang mga bro yung higpit. Huwag naman yung sagad na masisira na. Okay? So, ang trabaho niyan. Ayan. Ayan. Ang trabaho nito is para ilipat yung ating gear. Yan. Yan. Primera. Yan. Neutral. Kita nyo ito mga bro. Ito yung neutral. Nasa gitna. Di ba? Yan. Neutral. Ito ay primera. Kuha ay 6 na yan. Segunda. Tercera. Yung ba tayong quinta? Yan. Quinta. At saka kailangan pasok lahat. Yan. Yan. Sagad na. Okay? Sixta. Yan. Yan mga bro. So, pasok lahat. Okay? So, pasok siya lahat. Balik natin. Yan. Neutral. So, naka-neutral na siya. Yan. So, ang isusunod natin dito mga bro is yung ating yung ito. Okay? Yung ating shafting para sa ating shifting. Okay? So, dito mga bro, mayroong washer yan. Okay? Mayroong washer yan dito. Yan. Tapos, kalagay lang natin dito sa butas na yan mga bro. Huwag dito sa baba Ayan o. Kasi, pangit naman. Obvious na obvious. Dito yan. Dito. Shoot lang yan mga bro. Hanggang sa kabila. Pag hindi nakashoot, abay, problema. Ayan. Tapos, kita nyo to. Yung dalawang spring na yan. Kailangan nakapasok yan dyan sa dalawa. Ayan. Ganyan lang. Okay? So, ganun lang. Dito naman tayo. Ayan, so ito may ikakabit natin. Dami natin ikakabit. Ayan o. Ito yung mga ikakabit natin. So, tingnan nyo na lang mga bro yung pasunod-sunod. So, dito, meron tayo dito. Labas ko lang ng mga gamit natin. Meron dito malaking, ayan, yung malaking washer na yan mga bro. Kita nyo yan. Malaking washer. So, dito po yan. Sa may ating clutch. Input, shaft. Okay? Diyan nakakabit yan mga bro. Okay? Tapos, dito naman, ito yung ating tinatawag mga bro na oil pump gear. Okay? Oil pump gear, dito naman nakalagay yan mga bro.
Ayan. Diyan nakalagay yan, oh. Ayan. Tapos, huwag na huwag niyong kakalimutan, mayroon dyan mga brong kunya na mahaba. Ayan. Okay? Yung kunya na yan, dito po yan sa may... Yun. Dito yan, nakalagay. Kita nyo naman yung kuntil or yung parang groove dyan or hiwa, dyan nyo lang ikakabit yan. Okay? So, pagkatapos nyan mga bro, dito tayo sa ating driven gear or primary gear. Okay? So, dito, sa iba, pwede magkabaliktad. Dito mga bro, mayroong marker yan. Kita nyo yung may mga guhit-guhit na yan. Dapat nakaharap yan ganito. Hindi pwedeng nakaganon. Kasi ganito yung pagkagaling kasa, ganito yung pagkakabit niya. Bagaman gagana siya ng pabaliktad, pero baliktad yun. Parang clutch lining mga bro, clutch plate. Pwede siyang pabaliktad nyo ikabit, pero may proper na pagkabit. Dito naman, ganon din. Pwede siyang may kabit na baliktad, pero kung usapang proper, dapat nasa labas tong mga guhit-guhit na yan. Okay, so meron din siyang hiwa. Ayan, kailangan pasok yan dun sa kunya natin. Parang ganon. Uy. Diba, hindi pa nakapasok yan. Pasok, diba? Yun. Alright. Okay? So, pagkatapos nito mga bro, naghanap tayo ng mga washer dito. Yun, wala na. Yun lang, wala mga washer. Asan ba? May washer kasi yan mga bro na dalawa. Ang problema na wala. Yun, problema. Hindi ko alam kung nasaan. Ito mga bro. So, mayroong washer yan dyan. Ito kasi yun sa clutch. Ito naman yun sa clutch. Saan napunta yun? Yan ang sinasabi ko mga bro. Mahirap na. Manipis yun, dalawa. Uy, paktay. Saan napunta yun? Ito. Nasa likod pala ng clutch. Ito yan mga bro, dalawa oh. Ba? Balik tayo, dito tayo para mas makita nyo mga bro ano. Sana mga bro, meron kayong matutunan sa ating video ngayon. Hindi naman ako mga bro magaling, hindi naman tayo nakapag-aral. Nahilig lang tayo maggawa ng makina kaya itinuturo ko sa inyo. Okay? So dito, mayroong washer dyan. Yan. Tapos itong washer, yan, washer. Yan. Okay? So pagkatapos niyan, mayroong bolt. Bolt na ang kasunod natin yan. Aha. Dito mga bro. Parehas lang naman to. 19. Yan. So ilalak na natin to mga bro. So ang higpit nito, siya nga pala ang higpit nito mga bro, pabaliktad. Okay? So pabaliktad mga bro ang higpit nito. Yan, yung mas makapal, dito nyo ikabit yung mas makapal. Yung mas manipis, dito yan sa may clutch. Yan, okay. So, pero mamaya natin ikabit to. So, sabay-sabay na natin higpitan yan mamaya. Take note, ang higpit po nito ay parang Rouser 135. Ang higpit nito ay pa counterclockwise. Okay. Ay, siya nga pala mga bro. Mali. Pagkatapos nito, ikakabit muna natin yung oil pump mga bro. Kasi may hirapan tayo magkabit ng oil pump oh. Di ba? Sablay. Nagkamali ako Alam niyo mga bro, medyo mahirap din mga bro pag tutorial kasi habang nagawa ka, nagpapaliwanag ka kaya yung iba nakakalimutan natin. So, tanggalin muna natin tong washer. Yan. Tapos tanggalin muna natin to. Yan. Okay? So ang isusunod natin dito mga bro is yung ating oil pump gear, yung plastic na kulay dilaw. Ito po yan. Bago nyo ikabit yung primary gear dito sa may oil pump gear, kailangan ito muna ikakabit nyo. Tapos dito, mayroong pin. Yeah, kita nyo yung pin na yan mga bro. Mayroong pin. So dito, mayroong burong butas dito mga bro. Ayan. Yun siyang butas. Ayan. Kailangan nakapasok sa dyan. Tapos kita nyo to. Yung naka-usli na yan. Kailangan ilalapat nyo siya na makapasok yung pin na yun. Kasi yung pag walang pin, hindi iikot yung oil pump natin. Okay? Napakahalaga ng pin mga bro. Tandaan nyo lagi yan. Ang ikot nito ay papunta ganito. So, ang ikot niya ay yan, ganon. Di ba? Ganon dapat. Yun. Okay. So, pasok na yan, mga bro. Yan. Kapag ka nakapasok yan, mga bro, meron tayo ditong
Meron yang lock ring mga bro. Hanap tayo. Nasaan na yun? Yan. Ito. Napakaliliit lang nito mga bro ng mga pyesa, no? Pero kailangan meron nito kasi baka kumalas. Yan. Ito kahit kamay nyo lang kaya naman. Pero kung hindi nyo kaya ng kamay, gamit tayo yung long nose. Yan. Yan mga bro. Okay na yan. Okay na yung all pump gear natin. Saka natin nakabit yung primary gear. Okay. Take note, nasa labas yung may mga guhit-guhit. Parang ganito lang mga bro. Para lang kayo naglalaro nito mga bro. Nakaka-enjoy kaya magbuo ng makina. Yan. Tapos, yung washer. Okay. Tapos, yung spring washer. Yan. Okay. Tapos, yung bolt na makapal. Hanap, boy. Yun, wala na naman. Saan ko na naman nailagay yun? Mahirap pa naman pagka tumatanda na. Alam niyo ba yun? Mahirap pagka tumatanda na. Saan nailagay yun? Meron naman akong lagayan. Yan. Ito. Ito, mga bro. Yan. Okay? Take note, ang higpit nito ay counterclockwise. Yan. Okay? So, tapos, dito mga bro, dito sa ating balancer, mayroon ding mayroon ding bolt. Okay? So, mayroon ding bolt dyan mga bro sa ating shafting ng balancer. Pero, take note, mayroon tayong washer dyan mga bro. Ayan o. Pagka nabaliktad nyo yung washer, wala namang problema. Pero, makikita nyo naman mga bro yung mark ng bolt. Ayan o, kagaya nyan. Okay? Ito, sablay. Yung makintab, nandun sa loob. Yan, kabit na natin. Yan, kahit mamaya na natin ito mga bro higpitan. Sabay-sabay na natin siya higpitan. Much better mga bro kung meron kayong kung mayroon po kayong torque wrench. So, dito mga bro, pare-pera sila 50 Newton meter Tapos kadalasan naman 10 yung mga crankcase bolt. Okay? Okay na yan. So, dito mga bro, sunod natin yung ating bushing sa clutch. Yan, bushing dito sa clutch. Dito yung nakalagay. Ito, okay lang naman magkabaliktad mga bro. Walang problema. Kung sakali magkabaliktad yung kabit nyo. Okay? So, ganyan yan. Yan. Mas maganda kung langisan nyo yan mga bro. Lagyan nyo siya ng langis. Okay? So, pagkatapos nyan, dito tayo sa clutch assembly. Ito yung ating clutch. Punas-punasan lang natin kasi medyo matagal na itong napa-stock. Kaya ito mga bro, matagal natin kasi yung may-ari nito, syempre nagtatrabaho, wala rin budget. Bale, pinabaklas lang sa atin para alam natin yung mga papalitan. Yan, okay? So, naikabit na natin yung clutch. Ganun lang, pagkakabit. Yun, wala. Ito yung ating bushing. Pwede nyo siyang isabay dito sa clutch. Pwede nyo iuna. Ayan, nakakabit na natin. Yan, tapos pag ayaw, galaw-galawin nyo lang siya. Yan, ganun lang mga bro. So, pagkatapos nyan, mayroon pa tayong isang washer. Ito mga bro. Ito. Okay, mayroon pa tayong isang washer dyan. Yan, tatandaan nyo lagi yan mga bro. Ayan. Okay. Tapos, pagkatapos nyan, yung ating clutch boost. Or yung ating hub. Yan, ganito yan mga bro. Galaw-galaw lang. Yun. Yan, ganun lang. Okay? So, pasok na yan. Pasok na sa bangayan mga bro. Tanggalin natin. Yan. Yan. Pasok na yan. Pagkatapos, ito yung ating washer ulit. Ito, merong tamang kabit. Hindi yung basta-basta kabit. Nasa ilalim ito mga bro ha. Nakatama yun dun. Ayan. Nakatama siya ganito. Ito nga, nabungi na yun. Hindi ko alam kung sino yung bumungi. Ayan. Okay, pagkatapos nyan, yung nut. Ayan. 19 yata ito kung di ako nagkakamali. Ayan. Okay. Iyon o. Yan mga bro. Yan. So ngayon mga bro,
halos nabuo na natin. Pero wala pa yung clutch lining. So ngayon, higpitan ko lang muna mga bro. Higpitan lang muna natin yung mga nut na yan para ikakasa na lang natin yung clutch lining niya. So higpitan muna natin yan mga bro. Gamit tayo ng impact para mas mabilis. Alright. Diba mga bro, napakadali lang. Sabi ko sa inyo basic na basic lang to eh. 22. Ito mga bro, ano pala to? Size 22, 22. So, pagkatapos yung mga barong maigpitan yan, take note 22mm dito. Pagkatapos natin maigpitan yan dito sa size 14, tapos halos na ikabit na natin lahat, yung oil pump, at yung clutch bush. Ngayon, ikakabit naman natin mga bro, yung ating clutch lining. Okay? So, dito ang unang kinakabit mga bro ay clutch lining. So, ito dati nang gamit yan yung ating lining, pero maganda pa naman kaya hindi na natin siya papalitan. Okay? So, kasi bago pa yan, wala pa yata 3 months yung lining niya. Kaya hindi na natin siya papalitan. Dito sa plate, dito mga bro yung komplikado. Kasi hindi lang basta-basta kinakabit ito. Yung parating matalim, nasa labas dapat. Kasi kung mapapansin nyo, ito is smooth. Dito naman medyo matalim siya. Okay? Kung kakapain nyo, para mas mabilis kapain nyo, matalim, kabila, smooth siya. Yung matalim, nasa labas lagi yan mga bro. Kahit saang motor. Hindi basta yung kasalangan. Hindi totoo mga bro na kabit lang ng kabit. Mayroong tamang kabit po yan. Okay? Baga manggagana naman ang motor kahit bali-baliktad yan. Tapos kung bago yung lining yung mga bro, much better or mas maganda na ibabad nyo muna sa langis ng mga 10 to 30 minutes para mas matagal. Kasi kapag ikinabit yung mga bro na yung lining natin tapos pinandar nyo agad, wala pang langis, possible na mapudpud agad. So, minsan binababad natin, ang dahilan is para malubricate, para mas tumagal. Yan, ganun yan mga bro. Kung bago, ito kasi hindi bago. Yan. So, alternate lang yung pagkakabit nito mga bro. Pakadali lang. Parang barako lang mga bro, parang barako. Ito. Okay. Tapos lining ulit. Yan, tapos plate. Alternate lang kumbaga. Tapos lining ulit. Yan. Tapos clutch plate ulit. Yan. Tapos lining ulit. Yan. Okay na yan. Tapos na yan, ka bro. Tapos pagkatapos niyan ay ito. Pressure plate. O yung papasok nyo lang dito yung 5 na yan mga bro. Yan, 5 na yan. 5 rin to. Papasok nyo lang yan. Yan. Yun. Okay? Pagkatapos nyan yung ating sablay. Meron tayo nakalimutan. Dito, meron tuser dito sa clutch. Ito yan mga bro. Tapos dito, meron bearing yan. Yan, baka mawala. So, ilagay lang natin dyan. Tapos, kabit natin dito pa ilalim. Okay? Nasa labas yan. Tapos, kabit ulit natin. Yan. Ganun lang mga bro. Tapos, meron tayo ditong 5 na clutch spring. Ito, okay lang magkabali-baliktad ito mga bro. Pare-peras lang naman ang lakas nito eh. Yan. Okay? Pagkatapos niyan, meron tayong bolt din. Ito. 5 din yan. Yan. Diba mga bro, napakadali lang. So, susunod na lang natin mga bro, sunod naman natin yung magneto side. Isa-isa lang. Tama-tama kasi nag-order pa lang tayo ng kakasahan natin ito mga bro ng hindi brand new na block, pero kakasahan natin siya kasi meron tayo ditong mga 68mm na block. Yun ang ikakabit natin dito.
Kaso wala pa tayong piston. Yan. Para mas mabilis, baril natin. Meron tayo ditong baril na mahina lang. Meron tayong baril dito, mahina lang siya. Yan. Yan. Itong impact ko na ito, mahina ito mga bro. Yan, okay? Tapos, double check natin siya. Ang kamay, manu-manuhin natin ang kamay mga bro. So, kulang tayo ng 8mm ha. Wala kasi tayong 8mm eh. Yan, ito ang gagamitin natin para matansya ko mga bro. So, lagyan nyo lang ng palaman yung gear or dito sa may sigun niya, lagyan nyo lang siya ng harang. Yan. Tapos, kasi iikot kasi yan eh. Yan. Tapos, alalay lang. Yun. Ano lang siya mga bro. Yun. Yun. Yan, di ba? Isa pa. Isa pa. Okay na. Okay na yan mga bro. So, tapos na natin yung clutch side. Di ba? Napakadali lang yan mga bro, di ba? Sabi ko sa inyo, basic na basic lang yun. Uy. Yan natin. Alright. Umiikot na siya. Tapos, ito, lagi niyong tatandaan, pagka nagkakabit kayo, dapat dito yan sa kabila. Hindi siya pwedeng dyan sa taas, hindi pwedeng sa kabila, hindi pwedeng sa baba, dapat nandito siya. Kasi, yung crankcase natin, mga bro, yung crankcase natin, ayan o, mayroong mga gear. Kita niyo yung gear na yan? Doon tatama yan. Kasi pag nakaganito, hindi basta-basta papasok yung crankcase natin. Kailangan, nandito lang yan, parte. Alright. So ngayon mga bro ay tatakpan na natin. Tapos syempre yung mga dowel pin. Kailangan nandyan din yung mga dowel pin natin. Okay, so lagyan muna natin ng konting langis yan. Para smooth. Tapos syempre yung ating gasket. Lalagyan natin yan mga bro ng bagong gasket. Aha. Yung gasket natin ay ano lang, hindi siya original, pero quality naman ito mga bro. Hindi siya galing ng Suzuki, pero goods na goods siya, no nga bro. Matagal ko nang ginagamit to. Ayan o. Dito na natin ilagay kasi nandito yung dowel pin. O, di ba? Okay na yan. Tapos, kakabit na natin yan, no nga bro. Unahin nyo lang yung sa kikir. Dito. Para yun na magiging guide. Ayan o. Ayan. Ayan. Oops. Tigas pa. Tigas ka pa. Papasok din yan mga bro. Ayan. Uy, pasok sa banga. Di ba? Pasok na yan, mga bro. So ngayon naman is yung mga bolt. Lalagyan na natin yung mga bolt. La 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 la. Yan, mga bolt. Mga bro, kung hindi nyo makita. Yan. Yan. Diba? Tapos, ito. Saan niya ito nakakabit? Right. Yun lang, nakalimutan ko saan ito mga bro. Dito to. May unahan. Ay, layo pala. Sorry mga bro Okay, patapos na rin naman tayo mga bro. Basta ganun lang. Napakadali lang. Yan. Yan. Tapos dito. 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 Tapos
Yan. Okay. Tapos na tayo mga bro. Yan, yan. Parehas lang. Okay mga bro. Tapos na. So, higpitan na lang natin yan. Siyempre, lalagyan pa natin ng filter to, ano? Yan. Okay. Tapos, kuha tayo ng filter. Yan, mga bro. So, syempre, lalagyan din natin yan ng bagong genuine na oil filter. Okay? Uy, iba yata ito. Iba to, mga bro, iba. Kuha tayo ng iba pa. Dapat yung ano dito, yung hindi ganito. Yan, mga bro. So, mali tayo ng kuha. Ito yung kakabit natin. Raider 150 filter comp oil. Okay, kabit natin. Yan. So, yung may buta sa ilalim din ikakabit yan. Yan. Tapos, lagay din tayo mga bro ng bagong o-ring. Okay, brand new na o-ring. Patanggalin natin yung dati. Kasi yung dati, wala na. Ubus na. Ito na yung dati mga bro. Oh, diba? Wala na yan. Gabitan natin ng bago. Para walang tagas. Okay, tapos yung araw na yan, yung araw nakatutok sa baba. Okay, sa baba nyo ilalagay. Nakaharap siya sa baba. Parang ganito. Uy. Diba? Tapos bolt na maikli. Tapos bolt na mahaba. Ayan. Dalawang mahaba. Okay mga bro. Balikan natin para sa dali. Yun. Yan mga bro. Okay. So ngayon, kung nakikita nyo ay tapos na natin ikasa yung ating clutch. Sa sunod na video natin mga bro, doon naman tayo sa may kabilang shot side, sa may magneto. Mas madali yung kasi mas kunti na lang yung kakabit natin doon. Okay mga bro, so siguro hanggang dito lang yung video natin. Muli, maraming salamat mga bro sa patuloy na pagsuporta. Pasensya na kayo mga bro kung meron tayong natuturo na hindi maganda, meron tayong nasasabing hindi maganda, tapos minsan nagkakamali tayo kasi tao lang din tayo mga bro, no? Tapos inaamin ko sa inyo na hindi naman tayo nakapag-aral. Nagkaroon lang tayo ng hilig sa motor, tapos meron na tayong konting kalaman na gusto kong ma-share sa inyo. Okay, so hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat. Gabi pala mga bro. Magandang gabi sa inyong lahat at ride safe po lagi mga bro. Kita nyo, may ilaw lang tayo dito. Hey, may ilaw lang tayo dito. Alright.